Tatlong life lesson na natutunan ko ngayong 2025. Una, hindi lahat and not everyone is worth na hawakan. Kasi natutunan ko na hindi lahat talaga ng bagay at hindi lahat ng tao dapat ipilit. May mga oportunidad na hindi para sa'yo. Para sa atin, may mga kaibigan na seasonal lang. May mga relasyon na hindi talaga kaya lumaban. At hindi kasalanan na bitawan sila. Kasi hindi lahat na nawala. Sayang, minsan yun ang nagliligtas sa'yo. Pangalawa, hindi ka malas. Hindi ako malas. Hindi taon ang problema. Ugali ang bumabalik taon-taon. Procrastination, takot sumubok, pagpili ng maling tao, puro bukas na. Pero wala namang nagbago. Kasi nakita ko this 2025, kung hindi mo babaguin ang pattern mo, ang habits mo, pareho pa rin ang ending mo sa taon na 2026 or ano pang sumusunod na taon. Kaya hindi nagbabago ang buhay ng mag-isa. Kailangan kasama ang disiplina. Panguli, peace is the real flex, not the money or popularity. Ibig sabihin katahimikan. Kasi ang daming gustong yumaman, hindi masama. Sumikat, mag-impress. Pero ang tunay na nagsusurvive at umaangat, yung marunong kang pumili ng katahimikan, ng peace, ng boundaries, healthy environment, healthy people, healthy mindset. Kahit konti lang ang pledge, mas tahimik, mas buo, mas payapa. Kaya kapag may peace ka, kahit walang sobra, hindi ka kulang. Kaya tandaan, hindi lahat talaga worth ipilit. At kung gusto mong magbago, baguhin mo yung disiplina mo. At tandaan mo, ang pinaka-importante is yung peace of mind mo. Kasi kung may natutunan man ako this 2025, ito yon. Hindi nyo control ang taon. Pero control nyo kung paano kayo mabubuhay sa taon na to. At sa susunod na taon. Kaya ulitin ko, ayusin nyo buhay nyo. Bantayan nyo puso nyo. Piliin nyo yung buhay na hindi kayo inuubos. Kaya sana, sa